Magandang araw mga kaibigan. Ah, Gusto ko lang magbigay ng reaksyon doon sa pahayag ni Senator Bato. In-interview siya ni Ka Eric sa mahal nating Pilipinas tungkol sa ebidensya na nailabas yung pakikialam ng First Lady Lisa sa pagdukop doon sa bansa. Turkey ba yun? Okay, so lumalabas doon sa mga video, mga audio recordings na si First Lady Lisa ang nag-uutos sa mga sundalo ng ISAF. Kaya yun ang tinanong ni Ka Eric kay Senator Bato. No, posible ba na maimbestigahan yon sa Senado sa committee ni Senator Bato? Okay, ang sagot naman ni Senator Bato ay sabi niya pag-aaralan niya yung bagay na yun. Kaya lang may klaro siyang sinabi na ang First Lady hindi kasama sa chain of command. Yun po ang klaro. So napakabigat na pahayag ng isang senador kasi klaro naman yung mga linilabas ni Maharlika, yung video, audio recording, talagang ang First Lady ang nag-utos. So sige, tignan natin kung may patutunguhan ba ito. Kung sakaling imbestigahan, maganda sana. Kasi yun po ang kaya po tayo nagkakagulo dahil sa ganyan yung pakikialam ng First Lady. Maraming nagsasabi na wala naman sanang problema kay Presidente. Okay? Ang problema itong First Lady na dapat bakit niya pakialaman ng Armed Forces of the Philippines? Meron ba siyang mandato? Wala, di ba? So marami na pong instances na ganyan po ang nangyayari. Mga nadidismaya sa gobyernong ito ay yung perception na ang First Lady nakikialam. Sabi nga ni Mr. Rigoberto Tiglao sa kanyang column na First Lady Lisa is Imelda 2.0, more than powerful than former First Lady Imelda Marcos. Okay. Klaro na ngayon, si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez bago lang nagsalita. Bakit siya biglang umalis as Executive Secretary? Dahil pala sa mga appointments na maraming gustong ipa-appoint sa administrasyong ito, hindi pumapasa kay Attorney Vic dahil nakikita ni Attorney Vic na hindi maganda ang pamamalakad ng mga recommended appointees na yun. So lumalabas ngayon sa pahayag ni Attorney Vic na at ganun na rin ang sinulat ni Mr. Tiglao na itong si First Lady Lisa Marcos ang kamay o utak sa mga controversial appointments na ito. Pinaka-controversial sa lahat yung si Mel Robles. Kaya nagkakaloko-loko na ang ating PCSO. Marami ng akong nabasang comments na noon daw maraming suporta, maraming libreng gamot yung nanggagaling sa PCSO. Kasi maganda ang purpose ng PCSO. Yung income dyan, itulong sa mga nangangailangan. Kaya lang sa ngayon, dahil halos
Sa isang buwan, halos 1 billion yung napanalunan eh. So, nauubos ang pondo ng PCSO. Dahil yan sa appointment ng tinawag na milyonaryo o maging milyonaryo tayong lahat. So, yun, yung mga pakikialam ba? Ano pa, yung Michael Ma. Dami. So, paano ito masusolusyonan? Sabi ng kaibigan ni PBBM, dapat ang si Atty. Vic pa rin, dapat ang Pangulo i-exert niya yung leadership niya, mag-step up. Kasi ang binutuhan ng 31.6 million ay itong presidente natin ngayon. Kaya lang, paano ka pa makapag-govern ng maigi kung may nakikialam sa mga desisyon ng pamahalaan? Okay? So, yun po ang sana Senator Bato. Salamat tayo kay Senator Bato dahil sinimulan niyang investigasyon sa PIDEA leaks. Hindi pa ito tapos, sabi niya, hindi siya titigil hanggat hindi niya ma-achieve yung purpose ng investigation, yung malaman sino yung nag-leak. Kasi sa ngayon ata wala pang klaro sino yung nag-leak. At dapat mapanagot yung tao na yon kasi mga sensitive documents yun, diba? So hindi talaga pwede na paulit-ulit yon dahil paano kung ang mga sensitive information involving national security natin, yung sigalot natin sa China, tapos mailik na lang ng ganon, delikado. Kaya agree ako dito kay Senator Bato na ituloy niya, although yung iba sabi namumulitika. Ano yung pamumulitika yun? Wala akong nakikitang pamumulitika dahil sensitive national issue ito eh. Yung leakage of documents, punishable by law. Plus, yung nasasangkot, ang Pangulo ngayon, posible kasi hindi pa naman napatunayan, kailang alanganin na may question mark na ang taong bayan yung kakayahan ng Pangulo na mag-lead sa bansa kung totoo nga gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Okay? So, I don't know. Sana maimbestigahan din itong pagdukot yung operasyon sa bansang Turkey na kung saan nakialam ang First Lady. So, salamat Senator Bato. Depende sa resulta ng mga investigasyong ito. Palagay ko sa 2025 panalo pa rin itong Senator Bato kasi magre-re-elect siya. Although kung minsan kawawa si Senator Bato kung yung unang hearing niya noong April 30, di ba, maraming nag-pass sa kanya. But itong mga succeeding hearings, May 7 and May 13, yun na. Medyo gumanda na, kapawi na. At salamat at sana maimbestigahan din itong pandudukot sa ibang bansa na kung saan na-involve ang First Lady sa pag-uutos sa men in uniform. Okay, kahapon nata basa ko na ang Pangulong Marcos nasa isang army camp sa Cagayan de Oro at ang sinasabi niya doon is urging loyalty among the soldiers. Ano naman ang mga sundalo, loyal sa Constitution, loyal sa chain of command. I believe ang AP hindi gagawa ng yung mga destabilization kasi napagdaanan na ng AFP yung mga ganyan. Ayaw na, tama na yung mga experience ng AFP nung panahon ng Cory government. Kaya
ito si Trillanes may pasabog na ano daw, PNP daw, active and retired, nagre-recruit. Kaya lang, wala na, papansin lang yan si Trillanes. So I believe na walang nagbabalak as far as the armed forces and the PNP is concerned. Ito lang dapat yung mga issue masagot. Yung Pangulo, kakayahan niyang mag-lead, dapat magpa-drug test na siya, yung air follicle test, para once and for all matuldukan na. At sana ang perception ng First Lady nakikialam, matuldukan na rin ito sa pamamagitan ng pag-exert ng Presidente na tunay na leadership na walang nakikialam. Kasi marami nang nadidismaya ang pakikialam ng First Lady. Kaya wala na, marami nang kumukontra sa administrasyon ito.